Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At kung bago ka pa lang po sa channel ko at nag-enjoy ka, huwag mo naman kalimutang i-subscribe at pakihit na rin po ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating gagawing mga adventures kagaya nito. At kung nagustuhan nyo naman po pakihit na rin po yung like o mag-comment or share. Welcome back mga ka-adventure. Ayan, nagpe-prepare na kami para sa aming pamamana sa aking day 1 dito sa El Nido. Ang spot pala na pupuntahan namin doon sa Villapas o sa Malunaw, yung isla na bato. At nandito na nga kami sa Villapas, sa parang peace port yata nila ito. Medyo malabo yung tubig gawa nga nung sigisiging pag-ulan. Yun mga ka-adventure, dito na tayo sa spot sa Malunaw. Malabo camera. Dito sa dive natin na to, magkahalong excitement at pag-aalala dahil yung ating camera ng aking last dive o last video doon sa Purao pinasok na ng tubig dagat yung ating camera. May tubig na talaga yung ating waterproof case o yun doon sa loob ng ating waterproof case. Mabuti na lang hindi na ako masyadong nag-o-open ng camera nung time na yon. Dahil kung hindi tuluyan nang masisira yung ating camera. Kaya pagpasensyahan nyo na mga ka-adventure kung may mga pagkakataon na hindi tayo nakapag-open ng camera at late na natin na i-open yung ating camera dahil nga sa ganong senaryo na baka muling pasukin ng tubig yung ating waterproof case. Sa dive ko na to, nag-pre-pull lang ako dahil nung nandun ako sa itaas may nakita akong isang coral trout o suno. Inahanap-hanap ko siya sa paligid. Kaya lang pagtingin ko sa may bandang kanan ko, nandun lang pala siya. Kaya dali-dali ko na siya pinasinta para tirahin. At ito yung ating naging unang isda sa dive na ito. Isang coral trout o suno. Kaya lang medyo maliit pa pero goods na rin yan pang benta. Ito pala yung expected at reality. Expected ko na malinaw yung tubig dito. Kaya lang pagdating namin dito malabo dahil nga sa sigisigiring ulan dito. Ganon din pala ang dagat dito. Kapag sigisigi ang ulan malabo rin pala ang dagat. At dito sa dive na ito, nire-retrieve ko na lang yung ating pangatlong isda. Dahil may pangalawa tayong isda na huli kanina, hindi ko na nakuna ng video. Isang tambor kung tawagin nila dito sa El Nido. Para siyang angel fish ba yun? O para siyang bayang, yung may tulis o may tinik sa may bandang hasang niya. Ito yung ating pangatlong isda, isang coral trout o suno. Good size na rin kaya kunin natin, sakto na rin ito pang benta. Ito na nga, hindi na natin nakuha ng magandang video yung ating tangigi o yung king mackerel dahil akala ko nakapatay ang ating camera. Yung pala bago ko palang napatay. Ito pala yung ating pangalawang tangigi dahil hindi ko na rin nakunan yung ating
unang tangigi. At sa time na to, nagpiprepare na kami ng aming kakainin o uulamin sa pananghalian para makalipat na sa pangalawang spot. Kaya lang nung nakalipat kami doon, sobra na talaga ang labo, kaya hindi na ako nagkuha pa ng ibang mga video doon. At nung pagdating namin sa tabi may bumili na kaagad ng kanyang tangigi. At iyan pala yung tambor na sinasabi ko. Good morning mga ka-adventure. Pagkalas na ako nakarating sa spot. Dito na mga bata oh. Sabi ng mga bata may pating daw dito. May pating ba day? Let's go mga ka-adventure. Kasama ko pala si Bandong. Ayun na nauna na siya. Let's go. Sa wakas, makakapagpahinga na rin kami dito sa Bubog Island. Dahil kalahating oras yung aming nilangoy, makarating lang dito simula doon sa tabi. Shoutout ko na lang pala muna yung mga kaibigan natin dyan. Kay Bunda Pyrus, kay Kevin Lee de la Puente o kay Pusoy, at kaya Edel Just Vlog, kay D Stick 1 Explore Fishing. Pagod bro, pagod. Nakarating din kami ng mga ka-adventure. Doon pa kami galing. Kalahating oras na langoy papunta dito sa Isla Bubog. At may nauna na pala sa amin dalawang bisita rin dito. Pahinga muna kami saglit mga ka-adventure. Water break muna, water break. Dahil pagod talaga. First dive at visibility check na rin. At yun na nga, napakalabo pa rin ng tubig. Maagos sana, may agos sana. Katamtama na yung agos. Kaya ang ginawa ko dito binakbakan ko ng fish call dahil subok ko na ang pagpifish call. Talagang may lalapit, lalo na kung ganitong malabo. Kaya lang lalapit sila. Mailap nga lang, masyadong mabilis ang kanilang paglangoy. Kaya lang wala ring lumapit. Sa sunod na dive ko na ito may nakita akong mga yellowtail barracuda o tunggaw kung tawagin sa amin. At ang dami sana. Kaya nag-abang ako at nagbaka sakaling mayroong sumunod o mag-hunt sa kanila na mas malalaki. Kaya lang wala pa rin. Kaya ang ginawa ko nanood na lang sa kanila. For eyes only na lang muna. At shoutout na din kay Jones Fishing TV at kay MJ Kayaba na taga rito rin sa Rojas, kay Sir Albert Paulino, kay Bro Bandong at kay Bro Alvin. At syempre shoutout at salamat kay Bro Dudes Spiro TV na nagpatuloy sa akin sa kanilang bahay. At ito pa lang yung aking magiging unang isda sa araw na ito. Isang coral trout o suno. Tanghali na kaya patabi na muna kami sa Isla Bubog para kumain ng tanghalian. At ito na rin huli ko ang aming ginawang ulam. At yun ang aming ginawang kinilaw. Kinilaw na walang asin. Suka,
sibuyas at luya lang. Goods na. Eto na nga, mga katabi ko, muntik pang nadulas. At nagre-reklamo ako dito dahil yung ating waterproof case ay nag-moist. Parang nagpag yung ating camera sa loob. Kaya napakalabo. At yan, binibidyohan ko nga pala dyan yung walo-walo o sea snake. Napakalaki na pa naman. Ang ganda pa sana ng mga upo-upo ko dyan sa area na yan. Mabuti na lang hindi ko nabulabog. At meron niya pala kami kasama nga dalawang foreigner dyan. Mag boyfriend girlfriend. Naubos tuloy yung aking English kaya nosebleed. Shout out din pala kay Joseph Agdon ng Dumaran at siyempre kay Bro Sisid. At siyempre nagpapasalamat ako sa inyong lahat mga ka-adventures sa wala na ninyong sawang pagsuporta. At ayun sila mga ka-adventures, nagpi-picture. At nung makatapos kaming kumain ni Bro Bandong at nakapagpahinga, agad na kaming pumunta sa hiwalay na bahura dito sa may Isla Bubog. Ganun pa rin, malabo pa rin ang tubig. At dito meron akong tinatarget sana na mas malaking talakitok o tree valley. Kaya lang napakalikot. Yung lumalapit lang yung maliliit, yung malalaki nasa bandang likuran lang nila. Ayaw talagang lumapit. Kaya bago ko umahon, tinira ko na lang kahit medyo maliit. At nung nakatira ako, nung pag-ahon ko, tinawag ko si Bro Bandong para makatira din siya ng isa o baka matsambahan niya yung mga mas malalaking nakikita ko. Bro, dito bro, talakitok. Dito, talakitok. At kaya pala hindi siya agad lumapit sa akin nung tinawag ko siya na may talakitok dahil meron daw pala siyang nakitang coral trout o suno. Malaki na pa naman daw sana. Ito na nga, nagsunod-sunod na dito yung huli ko na hindi ko nakukunan ng video sa ilalim dahil napakalabo na sa ilalim. At ito yung aking naging pangalawang isda sa hapon na ito, coral trout. Sumunod itong Manilanon o Spanish flag snapper. Itong pang-apat yung ating bayang o batfish, 2.5 kilos, napakalaki na rin. At nung pabalik na rin kami sa Bubog Island o sa Isla Bubog, may nadaanan pa uli akong isang samaral at isa pang coral trout din. Hindi ko na nga lang nakuna ng video dahil nagmamadali na rin ako para makauwi na kami dahil hapon na. Malayo-layo pa rin yung aming ibibiyahe para makabalik doon sa bahay nila Bro Dudes. Kasi kalahating oras na langoy papunta doon sa pinakatabi simula dito sa isla ng Bubog. At magmumotor na naman kami ng another half hour. Ito yung kagandahan dito sa area ni Bro Dudes. Pagdating mo pa lang galing sa pamamana, may mga nakaabang na kaagad na mamimili ng iyong mga huling isda. Welcome back mga ka-adventure. Day
na yan. Malaking bundok na bato. Hiram lang po yung baruto o yung bangka na maliit pang sagwanan. Ilang gagamitin namin patawid doon sa isla na yan. Ito nga pala mga gamit. Nang hiram lang si bro Bandong na ng sagwan doon sa may-ari kasi hindi nakalagay doon sa bangka yung yung sagwan. Okay na bro? Okay na daw, nababa na namin yung bangka. Baka lang mga kadbensyo kung ano ang aming mga mahuli sa aking pagbabalik doon sa Isla Morgue. Yo, tara. Sagwan yun. Sagwan lang muna. Mamaya na yung sagto. Kasi siya lang mag-isa nagsasagwan. Nagsasagwan. Ako magsagto. Kasi dalawa na kami. Unang dive dito sa spot. Meron sana akong nakita nga Spanish flag snapper o Manilanon. Kaya lang mailap. Ang dami sana nila kaya lang ayaw lumapit. Ganun pa rin. Malabo pa rin yung dagat o dito sa ilalim. Kaya siguro ganun niya, mailap yung mga isda. Dito sa unang part na ng Isla Morgue na sinisira namin hindi pa ganun kalakas yung agos dahil bago pa lang siguro nag high tide o bago pa lang lumantong yung tubig sa pag high tide. Kaya hindi pa ganun kalakas yung agos. Pero nung mga bandang tanghali na o patanghali na dahan-dahan nang lumalakas yung agos. Kaya patuloy na lang kami sa aming paghahanap ng aming pwedeng maging target o mahuling isda dahil tanghali na wala pa. At nung narating ko itong area na ito, parang may kuweba na yan. Inabangan ko sana kung mayroong lalabas din na syukoy o sirena. Kaya lang sa paghintay ko, sa pag-aabang ko wala ring lumabas. Malaki-laki sana yun kung may lumabas dyan. At nung pag-ahon ko, hinahanap ko si Bandong o yung kasama ko. Hindi ko na makita. Yun pala pinuntahan niya yung bangka na aming sinasakyan para ilipat dito sa kabilang side ng Isla Morgue. Dahil patuloy lang ako sa aming paglangoy o sa aking paglangoy para makahanap ng posibleng maging target dito sa area na to. Pinagmamasdan ko. Siguro may mga isdang malalaki dyan sa ilalim kaya lang ayoko ring bumaba dyan dahil nakakatakot. Madilim at malabo yung ilalim ng tubig dyan sa part na yan. Hindi na ako nagbaka sakali, baka hilain pa ako ng syukoy dyan, hindi ako makabantay. Eto na naman niya, late ko na nabidyohan yung ating pangalawang isda dito sa Isla Morgue. Isang coral trout, pusuno. Yung una kong huli pala dyan samaral or rabbit fish. At dito sa sumunod na
dive ko na to. Meron ako naging target sana dito o tinira. Isang coral trout din sana, kaya lang hindi tinamaan. O tinamaan man the please, kaya nakawala. At pagtapos ng dive ko na to lumipat kami ng ibang spot. Kaya lang sa nalipatan namin na spot sobra naman lakas ng agos. Hindi ko na kinaya. Kaya lumipat kami ng iba pang spot. Kaya lang ganun pa rin. Napakalabo pa rin at napakalakas ng agos. Kaya kumain na lang muna kami bago kami umuwi. Dahil talagang hindi na rin kakayanin. At naranasan ko ulit dito yung unang beses ko rin naranasan dito rin sa spot na to, yung agos na parang ilog, talagang rumaragasa, parang baha. Kaya yun, kumain na lang kami para pagkatapos namin kumain uuwi na rin. At kung napapansin nyo pala mga ka-adventures, dalawa lang kami ni Bro Bandong ang namana. Wala si Bro Dudes Spiro TV dahil siya po ay merong inasikasong importante sa puerto. At nung nakauwi na rin po pala ako sa bahay nila Bro Dudes, Baka naman. nag-prepare na rin ako para makauwi sa amin sa Rojas. At yun, maraming salamat nga pala kaya Bro Dudes at sa tropa na tumanggap sa akin sa El Nido.